Hello po mga manay and welcome sa ating kusina. Muli ako ang inyong madiskating nanay at ngayong araw ituturo ko sa inyo ang masarap na timpla ng buttered garlic crispy pata. Malambot, malaman at napakalutong. Bagay na bagay ito sa mga okasyon, kaya naman tara na at atin nang umpisahan. Pero bago yan, ipaparinig ko lang sa inyo kung gaano kalutong. O diba? Panalong panalo, talagang magugustuhan nyo lalo na itong ating suka na napakasarap ng timpla. Talaga namang mapapa-only rice ka dahil pwedeng papakin at pwedeng ulamin. Kaya naman tara na po at atin ang umpisahan. So dito napakasimple lang ng kailangan natin. Meron ako rito 1 kilo mahigit na pata ng baboy unahan. Then kakailanganin natin ng mga pampalasa gaya ng sibuyas, bawang, laurel at pamintang buo. At dito gagamit tayo ng pressure cooker para mapabilis ang ating pagpapalambot. Pero pwede nyo rin naman lutuin ito o palambutin sa diuling. Pero dahil mas matagal yon dito sa pressure cooker ay mas mabilis lang. Naglagay din ako ng 1 tablespoon ng asin at tubig. Sa tubig kailangan lubog po ang ating pata para mapalambot natin ng maayos. Then takpan natin. Again, kung wala kayong pressure cooker, pwede rin po sa kaldero. Then, lutuin nyo na lamang po sa diuling hanggang sa mapalambot. Hihintayin natin to hanggang sa pumito. Kapag pumipito na gaya ng naririnig ninyo, hihinaan na natin ang apoy ng mahinang-mahina at magka-count tayo ng 30 minutes bago natin to patayin yung ating kalan. Then, after 30 minutes, eto okay na. So, tatanggalin natin yung hangin sa loob ng ating pressure cooker para mabuksan po natin yung takip. Kasi wag na wag yung bubuksan niya nang hindi sumisingaw yung init sa loob dahil may tendency na sumabog or pumutok. Mahirap po madisgrasya. Then dahan-dahan natin tanggalin at kita nyo naman. After 30 minutes, sobrang lambot na ng ating pata. Ayan o, halos talagang nagbitak-bitak na, pumutok na yung kanyang pinakabala. Then, dahan-dahan natin tong hahanguin, tatanggalin sa kanyang pinaglagaan. Pero huwag nyo itapon yung pinaglagaan ha, kasi pwede natin yan magamit sa ating mga lulutuin. Lagay nyo lang po sa chiller. So, dito nilagay ko siya sa isang salaan at palamigin lang natin ang bahagya para po matimplahan din natin ng pampalasa ulit. So, hayaan lang natin yan ng mga at least 30 minutes. Then, after 30 minutes mga manay, so ito po ay maligamgam pa. Bali dito, naglagay ako ng asin na may halong Ajinomoto. Disclaimer ha, pwede kayong maglagay ng mga pampalasa na nais ninyo. At sa mga makakapanood nito, siguradong magugustuhan nyo ang timpla. Kailangan saktong-sakto lang. So, naglagay lang ako ng konting Ajinomoto, then nagpahid ako ng 1 teaspoon ng asin. Bawat side po. So, yan. Palibutan po natin. Then, hayaan muna natin yan. Ilalagay natin to sa isang lagayan at ilalagay natin sa ating chiller. So, mas kailangan po natin siya na, ang tawag dito, mapalamig, mapatuyo bago natin iprito. Then, pagkatapos natin mapalamig sa ating chiller, habang nasa chiller ang ating pata, so dito, gagawa naman tayo or magluto tayo ng ating bawang. So, magtutusta tayo ng ating bawang. So, meron ako ritong bawang na ito po ay 2 buo. Tapos, pinino ko lamang po. Then, yung ating mantika, naglagay din ako, nagpainit. Then, once mainit na, ay ilagay na natin ang bawang. At kailangan katamtaman lang po ang apoy ha. Huwag pong malakas para po hindi masunog ang ating bawang. Masarap to yung saktong-sakto lang yung pagka golden brown. Huwag din po nating iiwanan kasi saglit lang din naman to matusta. Gaya ng ganito. Once na nakikita ninyo na nag-i-start na siyang mag-golden brown, patayin ang ating kalan para hindi siya totally maluto pa sa init ng mantika at gumamit tayo ng salaan. So dito ko siya niluto sa mantika na gagamitin natin para sa ating pagpiprito rin ng pata para maglasa talaga na may garlic flavor yung ating pata. Pagkatapos ay nagdagdag pa ako ng mantika para po sa ating pagpiprito. At once na mainit na ang ating mantika, dahan-dahan natin ilagay ang ating pata. At kailangan katamtaman lang din po ang apoy. Huwag pong sobrang lakas para maiwasan na masunog. Pagkalipas lamang po niyan mga manay ng 10 to 15 minutes ay dahan-dahan din natin babalik ka rin. Iwasan po na mayroong bata na nakadungaw habang tayo ay nagluluto kasi yan po ay pumuputok-putok. Kaya ayan, nakita nyo naglagay pa ako ng takip
para iwas po sa pagtalsik ng mantika dahil talaga namang ito ay nanlalaban. Pagkatapos ay binilagtad ko ulit. Ayan, kasi nakikita ko hindi pa ako satisfied sa pagka-crispy niya. Then, balikan ulit natin pagkalipas ng ilang minuto. Ayan, so pwede na natin tong hanguin, pero hindi pa natatapos dito yung ating pagpiprito ng pata. Yes, mga manay. Kasi ito po ay ipapahinga lang natin ng mga 30 minutes bago tayo mag-second fry. So yes, i-double fry natin to para makuha natin ang pagka-crispy ng ating crispy pata. So, ipahinga muna natin to. Ngayon, na nakapahinga na ang ating pata. So, itong ating pinagprituhan ay mainit na ulit. Pinainit natin, kailangan mainit na mainit. Tapos, ito po ay napakadali lang. Hindi na natin to kailangan pang iwanan ng matagal dahil yan po ay palulutungin natin. Makikita ninyo naman na parang nagchichicharon na yung kanyang balat. Ayan. So, wag nyo na pong iiwanan. Tapos, para dagdag ng pagka-crispy, ako po ay naglalagay ng paunti-unting tubig. Ayan. So, iwas talaga na matalsikan. Kailangan pag naglalagay po kayo ng tubig, hihinaan nyo yung apoy ha. Huwag pong malakas kasi may tendency na talagang pumutok. At mahirap tayo ay matalsikan. Then, saka tayo maglagay ulit ng tubig. Yan po ay pampalutong. So, ito po ay lagi kong ginagawa. Then, once na okay na, pwedeng-pwede na natin tong hanguin sa kanyang pagligo sa mantika. At yan, napaka-crispy na ng ating pata. At ready na i-serve. Siyempre, habang mainit to, kaya nga to tinawag na buttered garlic crispy pata, papahira natin to ng butter sa buong katawan niya. So, kailangan pagkahango natin sa ating pagluluto ng pata, pahiran nyo na kagad ng butter para matunaw sa kanyang mismong laman, balat, para po lumasa talaga, kumapit. So, baliktad natin sa magkabilang side, pahiran nyo po ng maigi. Then, sa paglalagay ng butter, kailangan yung saktong-sakto lamang po. Huwag naman yung sobrang ligong-ligo na sa butter. Baka po tayo ay maumay. Pagkatapos natin mapahiran, so nakikita ninyo, nakakadagdag siya ng kintab. At the same time, yung aroma ng butter ay kumakapit sa laman. At ang panghuli natin, ilalagay na yung ating toasted garlic na niluto kanina. Naku mga manay, napakasarap nito, promise. Habang pinapanood ko yung pag-i-edit nito, natatakam ulit ako. Siyempre, hindi makukumpleto ang ating crispy pata kapag walang masarap na sausawan. Meron tayo ritong sibuyas, bawang at sile. Naglagay din ako ng 1 kutsarang brown sugar at konting asin. Then, yung ating suka. So, yung ating sugar ay optional, pero itry nyo po, napakasarap kasi may palo siya ng balance ng tamis, konting alat, at syempre anghang, para po talagang balance na balance ang combination ng ating crispy pata, tapos yung ating sausawan. Syempre, tikiman time na. Unang tikim para sa inyo. Kaya sa mga nag-request nito, eto na i-try ninyo at paniguradong kailangan po damihan ninyo yung sinaing ha. Dahil siguradong kukulangin. Dito sa ating timpla ay pwedeng pang ulam at pwedeng mong papakin. Grabe, napakalutong. Alam niyo po ba nung niluto ko to, kinulang sa kanila at nag-request pa sila na next time daw, sana naman damihan ko raw kasi kulang na kulang. Dahil talagang nuot yung timpla. As in talagang pati buto, sisimutin mo talaga. Yung parang lahat ng kanto nakadikit sa buto, talagang malasang malasa. So again, muli ako ang inyong madiscarding nanay. Maraming salamat sa inyong panonood. At itry nyo tong ating buttered garlic crispy pata, lalo na Vermont na mga manay. Isa to sa dagdag idea na pwede nating pagkakitaan at matutunan. So muli, magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Ako po ang inyong madiscarding nanay. Kaya naman tara na, kain po tayo.